22:1-14. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pakigsulti sa mga tao. Ang pagari sa Dios sa manili. Adunay usa ka hari nga nakitay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gusto niya ang iyang mga sulugoon. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga padtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Usa nagsugo siya lain mga sulugoon ug ingnan niya. Sutihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Ihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok na nati ug nahikay na ang tanan. Pangani na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit o nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Ang ubang usa mibira sa mga sugon ug bunalan ug patay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari, busa gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga nagpatay sa ilang mga sulugoon o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga turon ug ingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa mangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. Ug ang mga sulugoon nang ngadto sa kadalanan ug idala nila ang tanan nga ilang natagbuan. Maayo ug lautan ug napuno sa mga tao ang kumbira. Unya misulod ang hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit. Og nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Pangutana siya sa hari, "Igala, unsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man nagsulod og bisti nga angay sa kasal? Apan wala makatingog ang tawo." Og niingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo ang iyang makamot og tiil og ilabay siya ngadto sa kangitngit. Sa gawas didto naghilak siya og magkagot ang iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang kabingay sa Panginoon. Ay daghan ang gidapit apan dugay ra ang gipili. Magampo ta. Ginoong Dios, salamat Lord, nining taknaas sa kamutagon giilan nako ang imong balaang presensya sa among taliwala kay ikaw nagsulti sa imong pulong duha ug tulo nga maghisgot sa imong ngalan naka sa among taliwala. Among giila, Father God, nga wala kami mahimo sa among kaugalingon. Bisan ang imong alagad, Lord, kung wala ka, wala ko'y mahimo, Ginoo. Pangayoon ako ang imong pagpamuhat, pinagi sa imong mga pulong karon, Ginoo. O pinagi sa imong alagad, ikaw maghahatag og freedom, inspirasyon, Ginoo, sa imong alagad sa pagbatbat sa imong mga pulong. Father God, I pray, ng imong ablihan sa mga kausapa, ng mga kasing-kasing, una-una, nga mahimo kining sudlanan sa imong mga pulong, Ginoo. And I claim your holy blood, precious blood of Jesus, your only begotten Son, to cover this place. Magbalaan o mag-sanctify nini nga dapit. Ug akong giabog ang tanang espiritong dautan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang espiritu sa paglimbong sa nauna, espiritu sa pagduha-duha, espiritu sa langyaw nga nauna, in the name of Jesus. Espiritu sa katulugon, espiritu sa kaluya, in the name of Jesus. Ako kang giabog, gawas kanini nga dapit. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Continue to cover us with your precious blood, Father God, as we go on sa among pagpaminaw sa imong mga pulong. Ako kang pasalamatan, ako kang gidayeg sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, maka panglingkod. Akong i-share kaninyo na igsoon this message entitled Joining Marriage Feast. Ang pag-apil sa pista o kanang kasaulugan sa kaning kasal. Kaya kini magod nga atong ibasa may igsoon sa Mateo 22, naghisgot ni sa sambingay may tungod sa kasal. Ug angin ko hiwalaan nga kini nga sambingay para ni sa kamatuoran nga giingon sa Biblia nga si Jesus mo balik mo ani aron siya ang pamanhunon ug kita ang church mo
pangasawunon. Kita man ang bride, di ba? Pangasawunon. Ang groom mo na siyang pamanhunon. Muna si Jesus. So, yun nga sambingay may igsuon, doon ay mga kamaturan, mga doctrinal issue na nakita nako nga atong hisgutan kay para mahibaluta nga ang ginharian sa Ginoo para sa iyang mga pinili. Dili para sa mga dinapit, kundi para sa mga pinili. Kay kung tanawan nato din hinigsoon, sa diha nga nagsugo ang agalon sa pagpangita sa imbita na sa mga dinapit. Atong mga dinapit yan ang panhion na ready ng kasal nanatanan ready na ang pagkaon sa lain pagasulti na ng litson na diha ang mga spaghetti na diha ang mga tanan nga makaon na ang mukaon na lang wala diha. Una ang nganingon ang agalon nga dali panhian na ang mga dinapit. Pero ningon man ang mga dinapit, dili na lang ni magdos kasal kay kapoy, dili na mo na priority ng kasal. Anhirami sa among negosyo, anhirami sa among kalingawan, animis umah. Limi man ang kasal. Ibalibag sila sa laing pagasulti. Mao na ang Ginoo tungod sa refusal sa mga dinapit. Ingon siya nga, og dili sala sige panglakaw mo tanan nga inyong makita dalaha dinhi. So kung imong tan-awon may igsoon ang analogy ana, ang ikaduha ka mga grupos tao dili no mga dinapit kun dili pinili. Kay wa man gingon dinha nga dapita sila. Gikuha sila, mutuo man sila sa dili, gipanghakot sila nga walay pili-pili. Kanabang bisag unsa nga klase nga tao, guwapa man, tiguang man, batan-on man. Bisag unsa nga klase sa tao, sapian man kununan, gidala sila ngadto sa kasal. So, muna ang mga pinili. So, nito klas kamuntagon may igsoon, akong hisgutan ang title na to is Joining Marriage Feast. Ang pag-uban sa pag-apil sa usaka kumbira sa kasal. Lisod mga ining binisayon no sa in English no, kumbira sa kasal. Pero doon ay tulo ka butang akong hisgutan. Karon nga sa una to sa pag-apil ining kumbira nga gisigutan sa Ginoo. Gusto bang ta mo-apil sa kumbira migso? Abisan pagka na kumbira nga pisikal ganahan gyud dada. Kini dili lang ni pisikal nga kumbira, spiritual niya kumbira migsoon. Dapat mo-apil gyud ani. Tingali og ingon ta nga bahalag di ko dinapit apil ko dinapit. Napit og ingon ni Jesus. Masa na isang bingay ni Jesus diha nga ingon ang ningon si Jesus nga oy kining mapagkaon para nis anak sa ganharian sa Ginoo. Dili para sa inyo. Pero unsa gingon niya? Bisan pagmumho kanon ako. Kay ang anak kay bisan dili ko anak sa ginharian pero mukaon ko bisan pagmumho. Ingon ninyo pagkadako ang pagtuo ning tuhanan. Sa ato pa maigsoon, kung naa kay pagtuo sa Ginoo, dako kay nagpuntos sa pag-alagad sa Ginoo. So, ang unang abutang atong hisgutan maigsoon, unsaon man nato no? Unsa atong gikinahanglan aron maka-apil ta nianang kumbira sa kasal. Hallelujah. Number 1. So, aron maka-apil ta, we should have a right decision. Kinahanglan natay sakto nga pag-hukom o pag-desisyon. Diba? Kaya ang pag-desisyon mo, may problema. Diba? Pag paminyoon, diba? Ang mga dalaga ulit tao, magdadua, maminyo ba? Diba? Lisod man tingnan yung maminyo, talaga na po income. Naglisod sila pag-decide, diba?
Ang desisyon sa ato maigsoon as a Christian importante. Yung nga diha na ba lang gid ko sa kabuan magsimba hangtod sa tibok kong kinabuhi. Di ba? Makita nga, di na lang ko balihin na lang kong simba, di na pong sulaing dapit kay sa kabuan, mingaw sige, naghabsinos. Murag ba't apil na ka-discourage? Pero I think may soon, dili na may rason nga di ka makadecide tungod lang sa kamingaw. Kaya ang ginilian sa Ginoo may son, wala na gibasis kabibo. Gibasi na sa unsa ang imong desisyon sa imong kinabuhi. Amo alagad bagi ka sa Ginoo og dili. Kaya ang Ginoo may son naa sa tanang dapit. Duha og tulo nga maghisgot sa iyang ngalan, naa siya atong taliwala. Muna nga ako may son, although nga sa pagkatawhanon tingalin do na pa discouragement anong uban nga wala man nga di man manimba. Wala ko ma-discourage may son. Padayon ko. Ngano man naay akong bersikulo nga gibarugan ani. Dili ta dinapit pinili ta sa Ginoo. Number 1, how to join? We should have a right decision. Kinahanglan na atay decision. Unsa makita na to sa verse Mateo 22 verse 3. O nagsugo sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kumbira sa kasal. Apan nagdumili sila sa pagtambong. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga padtuon na sila sa kumbira. Apan ni balibad ang mga dinapit. Samo na isipyat nila migsuon. Diba? Kung magwali ka sa pulong si Ginoo, mubalibad ang uban. Mana ang magwali tingali ko live. Ang uban pagkakita nila palabay lang nila sa ilang wall ang nag-live diha. Kaya dili sila gusto gidapit na unta sila sa pulong sa Ginoo pero gibalibad pagid sila. Importante maigsuon. Natoy nadungog na ako bitaw nga reels usa ka Amerikano nga nagwali siya nga gi-edit lang sa usa ka babae. Ako ganitong gi-post sa akong sa akong Facebook atong Amerikano nga mga tao ngano kuno nga dili makadtog langit. Ingon pa siya mas kung mingon ta nga ang impierno kuyaw nga butang og gitam napay mas kuyaw pas impierno. Kung makita nimo ang imong mga anak nga wa mo sulod sa langit tungod sa imong binuang rapod, muna pinaka-worst pa sa impierno. Nga wa sila maluwas tungod kay ikaw mismo wa pud ka mga lagad sa Ginoo. Muna pinaka-worst pa na sa impierno. Napaloy worst pinaka-worst sa impierno. Nga diin nakadungog na unta ka sa pulong sa Ginoo pero imo pag yung gibalibaran. Worst pa na sa impierno. Nakadungog na unta ka pero gibalibaran pud yun imong kaluwasan. Inana na tabuan ng mga dinapit. Gidapit na unta sila nga mo apel sa kasal pero ni balibad pagid sila tungod unsay rason. Ang uban tungod sa mga trabaho, tungod sa mga negosyo, tungod sa mga butang sa kalibutan. Una ang nahimong hiwi sa ilang desisyon bigsuon. Tungod kay dili sila makadesisyon tungod sa mga butang sa kalibutan. So, number 1, unsa man ang right decision? Number 1, right decision is loving the Lord more than loving money. Ang usa ka right decision igsoon, mo nang paghigugmas Ginoo kay paghigugmas kwarta. Kay kung dalihon ganina nimo igsoon, nahon nimo ang kwarta iha Ginoo. That is very bad decision. Unsa gingon din sa Matthew verse 10. Kay ang ka mahigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Ang paghigugmas kwarta mo nay
gamot mo na sinugdan sa tanang pagkadautan. Kulba kayo ang kwarta bigsong gamahimo ng Ginoo. Amen. Karon daghan na kayo mahimong Ginoo ang kwarta, labi na kay eleksyon. Awade 20 mil. Kuha na niya ay napaghaduha, kuha na ning card kay 20 mil yo. Una-hula ni kag pastilan, makahimon mo kog balay. Sa negosyo naman ko dani. Bahala na, wala huna-huna. Di, sige. Pero kaya naman usay, ang kwarta mo na ginuos tao. Malimot na siya. Daghan na siya, malimtan. Kon, daghan na yung kwarta na yung atubangon, Bigson. Mo nagingon sa atong ibasa din ha. The love of money is the root of all evil. Ikaduha ka right decision. A right decision is prioritizing God rather than riches. Ay ikaduha ka right decision, unahon ang Ginoo kaysa bahandi. Makita nato na sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Apan mo'y unahan ninyo pagpangita ng rian o ang pagkamatarong gikan sa Dios og unya kining tanang mga butang igadugang ra kaninyo. Mao na ang right decision igsuon. Nga dapat priority ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nang ubang mga butang ikaduha ra na. Tinuod mo gina maigsuon nga ang kwarta importante kaayo kay di mata magapalit sa bugas kung may kwarta. Importante na. Pero para sa ako, mas importante ang Ginoo kaysa bugas. Kaya kung mauna nimo ang Ginoo, moabot ra man ang bugas. Pero kung unahon nimo ang bugas, moabot man ang bugas kay imo man giuna, pero naulahi pud ang Ginoo. Naigingon sa Biblia nga dili ka mag-alagad sa agalon, sa agalon at the same time, sa duha ka agalon at the same time. Di ka pwede malagad sa bahandi o sa Ginoo at the same time tungod kay imo jong unahon ng isa o imo ikaduha na lang ng isa. Kaya kung asa gani ang imong bahandi, to apo dito ang imong kasing-kasing. Kung ang imong agalon Ginoo, pa dito imong kasing-kasing kimo may bahandi imong Ginoo. Pero kung ang bahandi sa kalibutan mo ko imong bahandi sa imong kasing-kasing, to apo ka dito maguna. Right decision is to accept the Lord as our personal Lord and Savior. Muna pinakasakto yun. Ang pinaka-right decision, mo gina ang pagdawat sa Ginoo. Sa tanang mong gidawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila, naghatag siya kagahong nga mahimong anak sa Diyos. That is the right decision. Ang uban, mingon sila, ang importante nga na ako relihiyon. Ang importante nga nagkinabuhi kong matarong, ako manglimbong, wala kong nangawat, nagkinabuhi kong matarong, nga na importante. Wala sila mahibalo, maigsoon, nga pagkamatarong na to, tapura na, tubangan sino. Kanang maingon ka nga, madto sa langit, kay buutan ta. Paano na tayo sa Ginoo ba? Katawan na ito sa Ginoo. Kasi yung kayo nga, abutan na magiging ko, agoy kasala, tibok adlaw. Wala. Kaya nga itong lawas lang gani, magsasala na na. Natagin ang tawag o kanang natural sin. Kanang natural sin na agina sa itong lawas. So kanang atong saligay, itong pagamatarong, hindi dyan mo kalipay sa ginarian sa langit. Kanang ingon ang pulong sa Ginoo, ang tanan nakasala. O nakabisan sa himaya sa Dios. Kinahanglan gid nato ang Ginoo na atong ipasulod sa atong kinabuhi. Diba? Paingon mo sa Ginoo, naman lagi nakasulod dinhi nga. O man lag sinina og sanina sa kasal. Unsa giingon sa unsa ni kanang ari wala gapusan na tambog dito kalayo, ito sa impyerno. E nga nung may sunod-sunod na dinhingawa ni sa nina.
ang pangutan mig sunod sa may buot pasabot sa sinina sa kasal. Mauna ang imong identity nga gidawat nimo ang Ginoo nga imong personal nga luwas sa ninaan din kas Ginoo sa nina sa kasal mig suon. Muna nga kung duwa nimo dawata ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, walay sa nina sa kasal nga nasa imong mig suon. Og di gyud ka makasulod sa kanilang langit. Ang sa nina sa kasal di na pasabot nga imong gibuhat nga maayong buhat. Ikaduha lang na siya. Pero akala gyud sa nila ang gigisgutan na mo gina ang pagdawat nimo ni Hesus nga imong personal nga maduluwas. Og mo na ang gikinahanglan sa tawo igsuot. Aron nga makadto sa langit. Sayang kayo naka-apil lang ta sa kumbira. Pero dili din tanan nga naka-apil sa kumbira makasulod sa ganyaran sa langit. Dili tanan nga nagsimba makasulod sa ganyaran sa langit. Kaya nagsiyo simba, pero din imong dawat sa Hesus nga imong manuluwas. Ikaw lang gihapon ang mubayad sa imong sala dito sa impyerno. Ano ikaw mo? Tungod ka nagsaling mo kasi imong kaugaling mo, makabayad ko sa kong sala, kay buotan ko. Na ako'y relihiyon, na ako'y nanghatag ko milyon sa akong silingan. Na ako'y charity. Bisan tag pila ka bilyon na migson imong gihatag. Kung walay Ginoo sa imong kinabuhi, ani mo dawata si Hesus imong luluwas. Di gyud ka makasulod sa ginarian sa langit. Muna nga dili sa atong pagkamatarong. Di ba Ephesians? Dili sa atong pagkamatarong kita naluwas. Dili sa atong maayong binuhatan kita naluwas. Naluwas ta tungod kay atong gidawat si Hesus nga may atong maluluwas. Dahil ni kaduha ka point igsuon. Kini mo ani pinakanindot. Aron ta makaabot, aron ta maka-apil sa kumbira sa kasal igsuon ikaduha. Kinahanglan nga mahibalo ka nga ikaw dipili sa Ginoo. Nakibalo ba ta maigsoon? Sure ba ta nga kita mga pinili sa Ginoo? Dili ta dinapit, pinili ta. Maayo na lang mo, gipili kita sa Ginoo, ta dapita. Kaya, og dinapit di, magbalibad mo lang mga dinapit, pero ang mga pinili, dili makabalibad maigsoon. Kasi pagbalibad nila nga pangdalhon man sila. Paghakuton man. Now, makita na ito din himigsoon ang prinsipyo sa Ginoo sa eleksyon nga kung pinili ka sa Dios, hindi ka makabalibad. Gusto ta ka nga tuan ka nang at ikaw mo simba din ha, kaya marag dinihirap ko na kong simbahan kay bibo. Pero matingalan na lang kakidanahan ka mo simba. Anong ganahan ka? Tungod kaya ang Ginoo mo, mismo mo, nagguyod niyo mo na simbahan. Pero kung taon mo nagguyod mo simbahan, di ka ganahan, bigsoon. Hallelujah. Yes, 22 verse 10, bigsoon. Og ang mga ulipon, miadto sa kadalanan, og ilang gitigom, ang tanan na ilang gihibalag, mga daotan og mga maayo. Og ang kumbirahan sa kasal na puno sa mga dinapit. Inhibigson gusto ko nga mukuan ko na ning NIV version pero mawala mangot. Lain nga version mawala ang isa ray mo up. So the servant went out into the highway and gathered together all whom they found, both bad and good, and the wedding hall was filled with guests. Kung mo tanaw sa English version Nixon, mo nga akong butangan ni English version sa ibabaw aron ma-compare na to kung unsa ang pagkasulti. Kaya kung tanawon din mo sa New King James version nga mas accurate og
accurate ang pagkasuwat. Diadto sila sa mga highway, kadalanan, ug ilang gitigom ang tanan nga ilang nakitaan. Tanan gid wagi kuan wala gi usani wagi gibilin. Maayo og dautan. Og ang wedding hall was filled with guests. So, anhing idea migsoon ang eleksyon di ay muna ginatawag og number 1 point. Kung mag-isgot ang eleksyon, number 1, is an absolute act of God. Ang pagpili, iya ginabuhat na si Ginoo, di ginabuhat sa tao. Kung gusto nimo nga ang imong silingan, Lord, maluwas unta ang anak gyud akong silingan, maluwas. Gusto gid nimo nga maluwas. Hangtod himuon nimo, gibustadihan nimo kada adlaw. Hangtod isa ka tuig. Hinumdum lang ko migsoon, doon na may gibusti dalihan sa San Jose, isa ka tuig gud. Wa gyud namo undangi og bustadi. Hangtod karon pag Disemba. Tungod kay kabubuton mas tao, pwede mo kabubuton sa Ginoo. Pero kung kabubuton sa Ginoo nga maluwas siya, tingala isa lang tayo kabag-study, di ba? Tanaw na ito din humigsoon. Kung nga tangaon, election is an absolute act of God. Nasaan ng word nga absolute. Ana bang way makabuot, way makababag kay naa ka sa full authority. Kanang pagpili sa Ginoo, walay bisan kinsa nga makapugong sa Ginoo kung pilion kaniya. Walay ingon pa nga makabuot. Kasi gingon din ha sa yun sa John chapter 15 verse 16. Kamo wala magpili kanako, hinuon ako mao ang nagpili kaninyo, og nagtudlo kaninyo aron magapanglakaw kamo, og magapamunga, og magalungtag ang inyong mga bunga, aron pinaagi sa ako ngalan ihatag kaninyo sa Amahan, ang bisan unsang butang nga inyong pangayuon kaniya. Klaro man kayo migsoon nga dili kuno kita ang nagpili sa Ginoo. Ang Ginoo mo ay nagpili na to. Muna nga, di ta makaingon nga, nangalagad yun ko sa Ginoo, kay matindanon mo kung nangalagad sa Ginoo, munang nakalahutay yun ko. Wala man ko magpabadlong. Maayo man ang di ta magpabadlong, igsun kayo mong maayo, pero inumduman na to, nga nakaalagad na sa Ginoo, nga naman tuod kay gigugma o gipili kita sa Ginoo. Maugad siya, ginang nag-una o pili na to. Ikaduha, ngunit pinakabugat. John chapter 6 verse 44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. Sabi ni siya pa maigsoon, walay makaanhi kanako. Gawas kon ang Amahan nga nagpadala kanako maoy moagni kaniya. Og buhion ko siya sa katapusang mga adlaw. Sa ato pa maigsoon, ana na yung mga tao, tigin na mga lagad sa Ginoo hangtod nga tandugon sila sa Ginoo. Mga dili gid na makahimo. Dili gid na makaingon nga mga lagad na lagi. Sa pagkunsaon na to ingon ana migsoon kon wala pa siya sa tandugan sa Ginoo, dili gid siya makapangalagad. Hallelujah. So muna ang bugat nagson walay makaduol sa Dios. Gawas ko ng Ginoo mao gid mismo ang matandog kaniya. Ikaduha ka puntos, ang pagpili election was done from eternity past. Kanus aman tagipili sa Ginoo maigsoon. Kung tan-aw na to dinhi sa Ephesians chapter 1 verse 1. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan og walay sala.
sa iyang atubangan. Ato pa wala pa ganito na tao, gipili na tas ginuudaan. Before He chose us, or He elected us, before the foundation of the world, wa pa himua ang kalibutan. Mo na ang gipili na tandaan sa Ginoo igsuon. Padayon na to ang verse 2. Daan nang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Kristo. Mo kani ang iyang kagustuhan. Daan nang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak. Sa wala pa himo ang kalibutan. Sa wala pa kuno tawo. Daan na day kong gipili si Ginoo. Napagyod Romans chapter 9 verse 11. Sa wala pa gani mahimugso ang mga bata. Giingnan na sa Dios si Rebecca mag-alagad sa manghod ang magulang. Niining panahon na wala pa makabuhat ang mga bata ug bisan unsang maayo o dautan nga angay pasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katayuan sa pagpili, dili pinasikad sa buhat kundi pinasikad sa iyang kabubuton. Sa ato kadi ay wa ko natapilias Ginoo tungod kay nagbuhat ag maayo. Kaya ang mga bata gipili na Ginoo, wala pa gani sila mataw, wala pa sila naghimo og maayo og dautan. Pero gipili na silang daan sa Ginoo. Sa ato pamigsoon ang nag-influensya sa Ginoo sa pagpili nato dili atong kagwapo, dili atong kabuutan, dili atong kasapian. Walay lain nga nag-influensya kundi ang Ginoo mismo nga gusto gid mo pili nato. Mo na maigsoon nga wa tay kapasigalbos Ginoo nga Lord, pasudla ko diha sa imong ginharian. Ingon dayon ta nga nganong pasudlon ta man ka dinhi sa akong ginharian. Ingon dayon ta alang-alang di ko na pasudlon Lord nga kada Domingo man ko simba. Anya pag Semana Santa, tungas magigod dito sa kuan. Ibok-ibok, dagkot ko kandila. O, anya, napo ko'y daghan kayong natabangan ng mga pobre. Kana Lord, mo na generason nga nung siya rugigod ko ni mo pasudlon sa imong ginharian. Mayngon ang Ginoo. Tan-awa nga Isaiah, ang imong pagkamatarong tapura sa akong tubangan. Kinahanglan nato si Jesus nga atong maluluwas. Kaya dili jud na makaluwas ng kaugalingon bigson. Kanang ingon sila nga magsakripisyo sila og Semana Santa, ang uban magpalansang sa cross. Magpinitin siya. Aron ilang makonvince ang Ginoo nga maayo silang tao. Nga makayon sila nga maluwas yung buwan kay maayo kita ibo. Wala sa nahibalo igsoon nga walay tao nga makaluwas sa iyang kaugalingon. Gawas lamang kung dawato niya si Jesus nga iyang personal na manluluwas. Hallelujah. So, sa Romans 11 verse 1, verse 11 to 13, our election was not influenced neither by our personality nor by our ability. Dili kuno wala kuno na-influensya atong kaluwasan tungod sa atong personalidad o sa atong abilidad. Dili mo nga nang Ginoo nga abilidaran mo gud niya maayo kay niyang tawana ug abilidad pilion ko ni dili. Kaya unsa giingon ni sa Ginoo ngadto kang Samuel kadihang ipili na si Saul. Ingon si Samuel nga kaning kuan nay mga gwapo dinhi nga kuan ayo nimo himuon nimo nga hari Lord. May mga anak dinhi nga mga gwapo. Ito mga anak. Ingon ang Ginoo, no. Ingon, wa ako magtan-aw sa nawong tao. Ang akong gitan-aw ang kasing-kasing. Mo na migsoon nga dili pinaagi sa atong nawong. Our election is neither denial nor be revoked. Ang atong pagpili migsoon dili kuno na siya mahimo nga way pulos o dili pwede iuli
Ana revoke maigsoon pag dili pwede bawion. So makita nato din himigsoon nga sa Roma 11:29. Roma 11:29. Kay dili gayud mausab ang nauna sa Dios labot sa iyang pilion o panalanginan. Sa English version, for the gift and calling of God is irrevocable. Kanang word nga revoke maigsoon. Bawi man na kung imog yung kanang sa Bisaya, bawi para anang lisensya bitaw nimo nga i-revoke sa LTO. Bawion ba? Kuhaon sa imo. Man ang word nga revoke. Ang kaluwasan kuno og gasa ang gihatag sa Ginoo sa ako, dili pwede bawion si Ginoo. Muna nga kung naa na nimo ang kaluwasan maigsuon, dili na basta-basta nga mabawi si Ginoo. Kay naa na sa imo. Ang imong pagkaanak sa Dios maigsuon, dili na mupakyas ka sa Ginoo, dili mo nga Ginoo nga di na nakaw ka anak kayo, napakyas ka. Nakasala ka. Dili na maigsuon ang kaluwasan. Ang kaluwasan, kung makasala ka, dili na mawa sa ato. Mawala lang sa ato ang kaluwasan kung mawala na po ng atong pagtuos Ginoo. Ora na ang makairis ang kaluwasan kung wa na kay pagtuos Ginoo. Kung saan man pagluwas sa tao, naman siya nagtuos Ginoo. Kaya ang atong kasalanan may igsuon, ang gingon sa Biblia, kung atong isubid ang atong sala, siya andam mo pasaylo ka na to. Ato pa, ang ikinahanglan lang sa Ginoo may igsuon mo, pagsugid, pagkumpisal. Pero hinumduman gihapon na ito may igsuon. Ang 1 John 1:9 is not a license to sin, but a license to serve. Dili na lisensya aron ka magpakasala. Inon lisensya na aron mga lagad ka sa Ginoo. Kaya nga naman, kung ikumpisal ni mo imong sala, dili na kaigo lang sa pagkumpisal, kay mga lagad makas Ginoo. Biyaan din mo, kay mga lagad makas Ginoo. Kaya lisod na lang, sige lang kagkumpisal, o niya, makasala ka, kumpisal na po din mo. Kung saan mo pagkalagad si Ginoo, ana? Sa una may igsuon, ang kamatuoran, nga, ang sala o ang pagkamatarong, importante na balaan na ito migsuon kay basig mo. May extreme ang itong pagtulunan nga bahala. Magpakasala ta, total luwas mo ta. Kaya ang mga linuwas, may isang dili na magpabilin sa sala, matatas first dyan. Kaya ang binihi sa Ginoo na ana sa iyong kasing-kasing. Ang Espiritu sa Ginoo, meaning, binhi sa Diyos, Spirit of the Lord. For the gift and calling of God is irrevocable. Muna may igsoon. Ako lang i-expound gamay kining gifts of calling. Numduman na to, nga lahi ang gifts, o lahi po ng calling. Ang gasa may igsoon, kaning pagkapastor, gasa na siya. Pagkahimong, di ba ang 5 gifts, nga ministerial gifts, kanang prophets, evangelists, pastor, teachers, o so itong isa, apostles, di ba? Apostles, prophet, pastor, evangelist, then pastor, and teacher. 5. Kani mo niya ang gift may igsuon. Kini nga gift nga gihatag sa mapastuhan. For example, ako na ako'y gasa sa pagkapastor. Bisan pag ano ko mamastor, ang gasa na ako sa pagkapastor na agihapon. Dili na siya pwede nga kuha og balik sa Ginoo. Dili pwede nga ibalhin ni ngadto sa uban. Sister JJ naigasa sa pag song leader. Bisan pag di na magsiya mag song leader, ang gasa niya sa iyang pagka-song leader na agi na niya hangtod santod. Wala ko naani mo ang gasa. Ganahan gyud kay gasa man ani mo. Anawa gani mga senior may igsuon. Na sila gasa sa pag-awit, sa bata pa sila. 3 years old pa, nindot na kayo sila mag-awit, kaya na sila gasa sa pag-awit. Matigulang na lamang sila, sige lang hapon na sila kanta.
Kay ganahan man sila magkanta, kay naaman nila ang gasa. Pero kung wala nimo ang gasa, unya nagsunlider ka, kagiingnan mo ang pastor nga, ikaw na lang sunlider, kay wag gilain. Wala kay gasa ana. Di gyud ka ganahan magsunlider, kay wala kay gasa. Oh, kay ingon diha nga kanang mamanday lang gud ka kay wala ing panday. Namanday po ka, pero di nimo gasa, o sa imo agi hiwi. Kaya dili man lagi nimo gasa. Kaya di po ganahan mamanday, kaya di man na nimo gasa, tanawa ra gani mga panday. Bisag nang graduate na sila college, mamanday lang hapot kay gasa nila pamanday, ganahan sila mamanday. Inana na ang gasa maigsoon, kanang gasa nga gihatag sa Ginoo sa ato. Ganahan ta og buhat, kaya ato man ang gasa. O bisan pa, og dili ta mobuhat sa gasa nga gihatag sa Ginoo sa ato, nagpabilin ng ato hangtod-hangtod. O kung dili mo buhaton ang gasa nga gihatag sa Ginoo sa imo, manubag po kas Ginoo ana. Pag ingon dito sa langit, magdadaton, anang, pamalagi ni mo nahimo ang akong ipabuhat ng gasa nga akong ipabuhat nimo sa kalibutan. Himo tang responsable kay nahibalot lang kana ato yung gasa. Wala pangutanan na kumigson unsa man ang gasa ang yatag sa inyo Ginoo sa inyo. Nung lumabay na to migson nakitang tanan na gasa. Ako migson kun kana bang daghan na yung attempt atong gahimo nga di ko gusto magpastor. Bisan sa pag na kog Bible school ni ingon gyud ko sa Lord, ayaw na dili lang gyud ko magpastor kay kanang murag bugat. Di na ko makaya ang pagkapastor. Pero ganahan man ko magwalis pulong sa Ginoo. Kay sa una sa bago pa ko nakabig dito ko sisisi. Anang mag-lead bitaw mga prayer meeting una na. Ganahan man ko mag-lead. Nagampom ko sa Lord, ako lang ta ko mag-lead og prayer meeting. Silent lang ako ba nga pagampo. Di ay na dili ko igasa sa Ginoo. Hantod nga naka-school ako Bible school. So, kita migson atay mga gasa. Diha sa simbahan. Pangutan sa may gasa nimo. Kasi ang gasa nimo pag-ari sila dinis. Si Balimad yang yung gasa kay magbutang nagbuwak dinhi ko naman siya diha. Na saan pa niya pag once ang gasa nga dili wala naman siya diha. Ang uban migsoon ngayon nga, wala man ko'y gasa sa evangelism. Pero mag-support sila og mga evangelist. Magtrabaho sila, na sila income. Gusto sila nga mo-support og mga evangelist. So, ang ila din gasa, kana din gift of giving. Anang giving migsoon, gift gihapon na siya. Muna nga, magkuha sila mga tao nga mag-evangelize, ilang hatagag alawan, sila mo saad sila og monthly allowance. Pero wala sila nag-evangelism. Pero ang gingon si Ginoo, ang tao nga imong gisugo sa pag-evangelize, ang iyang madawat nga gasa, mo pa imong madawat, kay ikaw man ang nasuporta ko niya. Kung gusto ka mag-evangelize, pero wala kay gasa sa evangelism, makasupport ka og mga evangelist, migsoon. Wala nga, kana nga gasa dili na mabawi sa Ginoo kay naa na sa imo. Dili na pwede nga bawion sa Ginoo, gihatag na sa Ginoo sa imo di na bawion sa Ginoo. Last migsoon. Joining a marriage feast demands sanctification or holiness. Atong giingon nato migsoon, makita nato di sa Matthew chapter 22 verse 11 after sang basahan para paano to ang context. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul og bisti nga angay sa kasal. Ato na ni na-explain migson na kining bisti nga angay sa kasal mao na ang bisti nga puti nga gihatag sa Ginoo sa imo sa dahang gidawat nimo si Jesus. Kung imo tan-awon bitaw karon migson,
Sa unang panahon, kana ko nung puti nga Buddha is a sign of purity. Diba? Nga, kanang pure pa ka, wala pa ka, never been touched, never been kissed, yun pa nila. Nakaroon kayo lang naman na, diba? Nadili na lugar puti ato sa loob, itong na. So, ganun puti nga bestimig soon, kung mo tanan is a sign of purity. So, ang implication, gawas nga gidawat ni mang Ginoo maigsoon, nga imo manluluwas, ibutangan kas Ginoo pagkamatarong ginatawag og imputed righteousness. Kanang pagkamatarong ni Hesus mao gibutang sa imuha. Gitabon sa imuha. Ang doktrina na migson dili na ikaw makita sa Ginoo, kundi si Hesus na may makita diha sa imong kinabuhi. Wala nga nalipay kay ang Amahan pagtan-aw sa ato nga. Wow. Si Miroy. Dili naman si Miroy akong makita. Si St. Peter naman. Kaya naman, sa doctrine of God, kanang imputation, ang doctrine of imputation sa doctrinal issue mixon, sa dahil gidawat ni mo si Jesus, nga imo personal manluluwas, gitabunan na ka sa kanabang pagkabalaan sa Ginoo ni Ginoong Hesus. Sa mata sa Amahan, dili na ikaw makita, kung dili si Jesus na ang makita diyan nimo. Bisan makasala pa ka, dili na makita ang imong pagka makasala sa Amahan. Ang makita na sa Amahan mo na sa Ginoong Hesus. Maingon na din ang Amahan, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Diba? Kung wala si Jesus may igsoon, wala gyud ka. Ngit-ngit pa sa lakitra na atong kinabuhi igsoon. Bisan pag unsaon na to pagpaningkamot, dili na to mapaputi atong kaugalingon. Pareha sa giingon sa Old Testament, unsaon kuno pagpaputi ang usa ka mananap kung kabang siya. Diba? Pero ang Ginoo, ingon ang Ginoo, papution ko kamo sama sa kaputi sa kaldero. Diba? Sa ato ang Ginoo ra gyud makapaputi nato migsuon. Kung atong dawaton si Jesus sa atong kinabuhi, dili na ta accountable tubangan si Ginoo. Wala na tayo tulubagon tubangan si Ginoo. Mao na nga pagkakita nining mao nga hari, oy, na amay way bisti dinhi. Sabay po pasabot adto. Kanang mga business kasal migson kanang nangalagad sa Ginoo, nagsimba-simba, kada Domingo simba, kanang activity na pero wa nila dawatan si Jesus nga ilang manluluwas. Pagkasayang. Kaya nga naman, kung dili mo dawatan si Jesus nga imong manluluwas, ikaw gyud mo bayad sa imong sala. Wa man mo dawata. Wa may savior nimo. Si Jesus man ang pinaka-qualified nga savior. Wa na ilaing savior ang qualified at tubangan si Ginoo Jesus na. Wala tayo na nakita sa Dios nga mahimong savior na to. Siya nga gikan sa langit walay sala. Nagpakahimong tao aron mahimong usa ka legit nga savior. Manang naingon ang pulong si Ginoo, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Wala makasulod ngadtos Amahan, anha sa Amahan gawas kung tinagi ko nato. Una, nga pag-ingon na agoy, wa man uniform, wa man business kasal. Tambog sa dito. Ikaduha ka implication ana migsoon. Gawas nga dawaton nimo si Jesus nga imong manluluwas. Ang pinig yun ang imong kaluwasan. Ayaw yun buling-bulingi. Kay ang besti sa kasal, may isang daghan siya meaning. Kay ang besti sa kasal speaks about holiness and purity. Kaya sige ng Isos, muanhi sa kalibutan, aron iyatang pangasawon, may igsoon. O dili pwede mga sawa si Isos. Sa ka-iglesia, nga dunay punot o mansa. Makita man nato na may igsoon. Diba? Dili sa Ephesians chapter 5, 25 to 27.
Ephesians 5:25 to 27. Nag-ingon din mga banda, higugma ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan, o gitugyan ang iyang kinabuhi alam niini. Sunod, gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios. Human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon niini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bugos niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay buling, kunot o bisan unsang apan. Sa ato pa megson ang gusto ni Ginoo nga ang iglesia walay buling, walay kunot ug walay apan. Muna nga nasuko ang Ginoo ngano may namay nakasulod dinhi nga hugaw nga dili balaan. Diba? So mo na migsuon ang mensahe. Og ang rason ngano nga kinahanglan magbalaan ta. Tungod kay ang pagkabalaan mo ay pinaka-ultimate goal of the church. Pinakataas nga goal mo gid ang pagkabalaan. Og ang last, because holiness is the greatest requirement of worship. Ya, sa Romans 12:1, last verse, maigsuon. Ang ingon din busa maigsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon nga Dios ingon nga buhing halat balaan og makahimot kaniya mao kini ang matuod nga nagsimba nga angay ninyong ihalad. Sa ato pa ang pagkabalaan igsoon mao gina siya ang gikinahanglan sa tinuod nga pagsimba. Ang tinuod nga pagsimba maigsoon dinhi ang labi kita mukanta, labi kita kadasig. Ang pagkabalaan nga importante maigsuon. Kaya mag-unsa man ang dasig ta kayo pero kinabuhi ka sa pagpakasala. Kinabuhi ka sa pagpanglimbong. Kinabuhi ka sa pagpanaog-daog. Sa mo na maigsuon. Ang hinaut ko nga kini nga message doctrinal ang dating ani maigsuon. Pero importante kay nga masabtan na to. Nga ang atong kaluwasan dili tungod kananing kamuta kun dili tungod kay gipili tas Ginoo. Muna hinumon dumay maigsoon. Di ta magkaluya-luya ka mga pinili ta nga katawan sa Dios. Apit na mubalik ang Ginoo, ang uban nakaluya-luya sila. Pero kita di ta magkaluya-luya kay dili ta dinapit mga pinili ta nga katawan sa Ginoo. Hallelujah. So, din lang kukutob maigsoon ang hinaot ko nga ng sabta na to ang mensahe karon.